And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. President Bongbong Marcos tinawag na joke box. No, itong si Morales, no, na dating ex-PDEA agent. No, ayon po sa ating mahal na Pangulo mga kapatid, para di umano itong joke box si Morales na pag hinulugan mo ng pera ay kakanta na po kahit sintonado mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, no, nakakabilib talaga itong si BBM, no, dahil sa kabila ng mga matinding paninira nitong kampo nila former President Duterte, diba? Gumagamit na sila ngayon mga kapatid, no? Kung mapapansin niyo po, gumagamit na po sila ngayon, no, ng mga taong walang dangal tulad dito kay ex-PDEA agent Morales, no, na kung saan pag tiningnan mo yung kanyang record mga kababayan, hindi po maganda at masasabi mong hindi siya matatawag na isang credible source dahil po ang dami po niyang mga kabulastugan mga kababayan noong kapanahunan na siya po ay nasa serbisyo. Diba? At ito yung ginagamit ngayon mga kapatid, no, ng kampo nila former President Duterte, no, para i-destabilize, no, itong Marcos government. Diba? Nakakatawa lang mga kababayan na mga walang kwentang tao yung kanilang ginagamit ngayon para i-destabilize itong gobyerno ni Marcos para siraan ng ating presidente. Diba? Nakakatawa talaga mga kapatid. No? Kung sino-sino na lang, pati ang ating Senado mga kababayan, ginagamit na rin nila ngayon, no, para sa kanilang movement, no, na i-destabilize ang gobyernong Marcos. Di ba? Hindi ko sukat akalain mga kapatid, no, na pati yung ating mga senador, no, meron tayong senador na kumakagat sa mga chismis, no, sa mga chismis na walang katotohanan. Di ba? Nakakalungkot lang mga kababayan, no, na wala na po ang dating Senado na ating pinapanood at hinahangaan, especially noong kapanahunan ni former Senator Miriam Defensor Santiago mga kapatid. 'Di ba? Yung mga ganong Senado dati mga kababayan na masasabi mong wholesome talaga, no, at mga walang mga marites issue na kinakagat, no. Unlike sa ngayon mga kapatid, no, na pati ang Senado, ang ating Senate ay nagagamit na rin sa mga destabilization movement, no? Kahit sabihin man ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa mga kababayan, no, na hindi ito paninira sa ating presidente, pero ito kung totoo yan sinasabi nyo, Mr. Senator Ronald Bato, na isang hinahangaan kong PNP Chief dati, di ba? Bakit kayo kumakagat sa mga walang kwentang patutsada ni Maharlika laban sa presidente natin? At ngayon, nagpatawag pa talaga kayo ng isang walang kredibilidad na klaseng tao tulad ni Morales. Diba? Tama naman ang ating Pangulo sa kanyang sinabi dito mga kapatid, no? Na parang joke box lang itong si Morales na pag hinulugan mo ng pera, no, lahat kahit hindi niya alam, ikakanta niya for the sake doon sa pera na hinulog mo sa kanya kasi nga joke box yan mga kababayan, di ba? Di ba? Ano ba joke box? Oh. Hindi niya, wala siyang pakialam. Basta bayaran mo lang, no? Ikakanta na. Oh, akala nila siguro mga babae matitinag nila ang presidente dahil ex-PDEA agent siya. Di ba? Ganun yung ginawa na. Ito, pakinggan natin ito mga kapatid. Pero bago pala lahat mga kababayan, no, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video, no, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, pakinggan natin itong sinabi dito ng ating mahal na Pangulo mga kapatid. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know. Mahirap naman bigyan ng importansya si Morales, no? Kasi nga mga kapatid, no, hindi siya credible source, no? Dapat kung kukuha itong sila former President Duterte,
ng gagamiting tao, sana yung mga taong may malinis na record, hindi yung niluwa na ng PNP, niluwa pa ng PDEA, mga kababayan. Dahil sa mga mali-maling mga pinagagawa nitong taong ito. Di ba? Okay sana kung malinis ang pagkatao ni Morales, kaso nga lang mga kababayan, ang dami pong issue ng taong ito, mga kapatid. No? Eh sabi natin, Pangulo, mahirap yan. No? Kumakagat kayo, ganun kayo ka low class, parang ganun eh. 'Di ba? Ganun kayo ka desperado at ganun kayo ka low class to the point na pati statement ng isang taong walang kredibilidad, no? Kinakagat nyo para lang ma-destabilize ang kanyang gobyerno, no? Para sa pang-personal ninyong interes. 'Di ba? Tuloy muna natin 'to. No, this fellow is a professional liar. Di ba? This fellow is a professional liar. No? Siyempre si BBM, mga kapatid, kilala na rin, no? Kung sino itong si Morales na ito. Ano ba ang pagkatao nito? Hindi naman basta-basta sa bibitawan ng ating mahal na Pangulo yan, mga kababayan, kung wala siyang sapat na impormasyon sa taong yan. Di ba? Presidente yan eh. Ayon dito kay BBM, professional liar itong si Morales. No? And based dito sa binitawang statement ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan, hindi mo matatawag na resource person itong si Morales dahil nga hindi naman siya malinis sa klaseng tao eh. Ang daming palpak sa kanya eh. No? Niluwa ka na ng PNP, niluwa ka pa ng PDEA. Regardless kung anong mga rason nun. 'Di ba? Kasi kung malinis kang klaseng tao, no, hindi ka iluluwa ng mga ahensya na yan ng PNP at PDEA. 'Di ba? Ibig sabihin, niluwa ka, merong mali sa iyo, kapatid. Tapos ito, yung ginagamit ngayon ng mga kampo nila former President Duterte para i-destabilize ang Marcos government kasi nga gusto nilang durugin ang pagkatao ni BBM, mga kapatid eh. No? Gusto nilang durugin ang pagkatao ng Pangulo, no? Para bumaba sa pwesto. No? Sa pamamagitan ng pag-aakusa ng ang presidente ng Pilipinas na hinirang ng 31 million na mga Pilipino, adik di umano, mga kababayan. 'Di ba? Hindi nila madaan sa legal na paraan, kaya sa siraan nila dinadaan, mga kapatid. Buti sana kung hindi kilala ni President BBM, no? Ang pagkatao nitong ni Morales. 'Di ba? Dito mo talaga masusukat, mga kababayan, ano? Yung klase ng isang tao, no? Tulad nila BBM, tingnan nyo. Intelihenteng tao sila, mga kapatid, at prominenteng tao sila. Hindi pa diyan, maliban pa diyan, no? Dissenting tao sila, kaya hindi nila talaga kinakagat yung mga ganyang klaseng issue, no? At yung mga ganyang klaseng mga resource person na wala namang ambag sa lipunan, mga kababayan. No? Kumbaga, walang dangal, mga kapatid. 'Di ba? Sino ba si ex-PDEA Agent Morales? No? Sabihin natin nag-attempt kayo dati ng ganyang raid, kaya nga siguro hindi pinagpatuloy eh. Dahil walang sapat na basihan yung kanyang aligasyon kung kaya't kinansila. No? Tapos gumawa-gawa na lang di umano siya ng kwento. 'Di ba, na kung ano-ano. Kaya siguro, mga kababayan, no, sabihin lang natin, bigyan natin ng benefits of the doubt na baka totoo yung papel na yun na sinulat niya at pinirmahan niya. Pero hindi inaprobahan yun dahil nakita kasi na parang baliw ito yung si Morales Baka kasi siguro, mga kapatid, yung mga nasa taas na mga personnel sa PDEA, nakitaan siguro na parang pantanga tong ginagawang raid ni Morales Wala baka hinanapan siya ng mga credible niya ng mga resource person dati, no, ng mga informant niya, at wala siyang maipakita. Kaya baka kinansila, no? Kaya siguro kinansila yung, mga kababayan. Take note, guys, noong 2012, ang presidente noon si Noynoy Aquino. And alam natin, mga kababayan, no, kung gaano kalaki ang hidwaan ng Marcos at Aquino. Do you think, mga kapatid, hindi igagrab ng isang Aquino
yung opportunity, kung totoo yung allegation ni Morales, hindi igagrab ng isang Aquino, no? Yung opportunity na makulong ang isang Marcos. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Oh. Kasi nangyari to, itong mga PDEA leaks nila, nangyari yan during the term of former President Noynoy Aquino. Do you think, mga kababayan, no? Hahayaan pa ni former President Aquino yung ganyang bagay? Kung talagang totoo yan. Pero hindi, mga kabatid. No? Baka nga siguro si former President Noynoy Aquino ang nag-advise, magdahan-dahan kayo dyan. Wala pala kayong sapat na ebidensya dyan. Tapos gagawa-gawa kayo ng ganyang raid. Di ba? Kung kaya't walang nangyari. No? Baka nga sabihin na natin na totoo yung papel. No? Pero false accusation lang pala yun. No? Walang basihan. Walang katotohanan. Kung kaya't hindi binigyan, no, ng permit para mag-operate. Di ba? Ganun lang yun. At ngayon, sabi ni BBM, no, isang taong sinungaling yan. Di ba? Parang joke box yan na pag hinulugan mo ng 5 piso, kakanta kahit sintonado, mga kapatid. Di ba? Ganun si Morales. Tapos ngayon, yung mga basurang katulad ni Morales, mga kababayan, kinakagat din ng kampo nila PRRD. Oh. Di ba? Kinakagat din ni Senator Ronald Bato. Ginagamit ang Senado, no, para magsagawa ng hearing at ginagamit ng resource person yung taong walang kredibilidad. Anong tawag doon? No? Nagsasayang lang sila ng pera dyan sa kakagawa ng hearing, hindi naman credible yung resource person nila, mga kababayan. Diba? Yan ang tamang pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Dahil yung pinapasahod sa kanila, galing sa buwis. No? Wag, alam mo, playing safe din si Bato, mga kapatid. Yung sabi-sabi niya na, hindi daw ito no? Hindi daw ito paninira sa, wala daw siyang intention na sirain ang Marcos government. Yung katotohanan lang daw, yung kanyang gustong mahanap dito. May mahahanap ka bang katotohanan, mga kapatid? No? May mahahanap ka bang katotohanan sa isang taong akusado? Tulad ni Morales? No? Sa isang taong hindi credible? No? Na kung saan natanggal na sa mga ahensya na kanyang kinabibilangan dati. Diba? At merong iba't ibang mga issue na, may mga background issue na kinakaharap dati. No? May mahahanap ka bang katotohanan dyan? Diba? Kaya nga itong mga abogado, mga kapatid, itong maging mga ordinaryong abogado, pinagtatawanan lang si Bato eh. No? Kasi nagdunong-dunungan siya eh. Diba? Kukuha ka lang din naman ng witness mo, yung wala pang kasiguraduhan. Tinanong si Morales. Sino ba yung informant mo? Sino ba yung witness mo na sinasabi mo? Anong sagot ni Morales? Hindi ko alam, nakalimutan ko eh. Putang ina. 'Di ba? Akusahan mo ang presidente ng ganyang bagay? 'Di ba? Tapos nung tinanong ka kung sino yung informant mo, wala kang matandaan. Ano 'yan? Gusto mong paniwalaan ng taong bayan yung chismis mo? 'Di ba? A man is innocent until proven guilty. So, wala kang ebidensya, walang magpapatunay na totoo yung aligasyon mo. Ibig sabihin, inosente ang Pangulo sa mga ginagawa yung aligasyon. No? At, klarong-klaro, mga kapatid, na nagsasayang lang ng pera dyan sa Senado sa walang kwentang hearing na yan. Di ba? Makikita mo talaga dito sa mga galawan nila eh. Kung intelihenteng tao ka, kung professional kang tao, no, kung magaling kang senador, hindi mo kakagatin, no, yung isang dokumentong nagsimula sa chismis. Chismis dahil galing kay Maharlika. 'Di ba? Pakinggan muna natin 'tong mga babayan. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. 'Di ba? Malakas ang loob ni BBM na bitawan tong mga ganitong salita, mga kapatid, dahil kilala niya kung sino si Morales. Hindi naman basta-basta magsasalita yung ating Pangulo, hindi niya kilala yan. Kilala niya yan eh. Hinalungkat niya siguro ang record niyan. Or baka matagal na niyang kilala talaga yan dahil naging senador din ng ating mahal na Pangulo eh. Ganon.
Akala nila Digong, ganun-ganun nila kadaling mapatumba ang isang Marcos. Diba? Uulitin ko mga kababayan, hindi ako pro Marcos ha. Hindi ako loyalist ni Marcos. Ang sa akin lang dito, yung tama. Diba? At yung gobyerno ang sinusuportahan ko, hindi si Marcos. Yung gobyerno. No? Kung si Leni ang nakaupo dito, si Leni din yung sinuportahan ko ngayon. No? Pro-government ako eh. Oh. At lahat ng kumakalaban sa gobyerno, yan yung ayaw ko. Diba? Dahil pag nagkagulo mga kapatid, no? Pag nagkaroon ng civil war, damay-damay tayong lahat eh. Oh. So bakit susuportahan nyo yung mga nag-o-oppose sa ating gobyerno? Tsaka maganda namang performance ni BBM ah. Diba? Sa katunayan nga mga kababayan, no? Sa sobrang galing ng ating mahal na Pangulo, 3% na lang ngayon ang naniniwala kila former President Duterte. Diba? Tingnan nyo yung maisog rally nila, sa tabi-tabi na lang sila mga kababayan. No? Sa mga kalye-kalye na lang sila ngayon. Diba? Doon na lang sila. Sa mga kalye-kalye na lang sila. Wala silang pinagkaiba dyan sa mga ibang nagrarally dyan, no? Na sa tabi-tabi na lang. Hanggang doon na lang talaga sila ngayon. Hanggang dyan na lang sila. Dahil wala na silang crowd mga kapatid. No? Kunwari pa, pinipigilan, no? Yung kanilang maisog rally, wala naman talagang may gusto. Diba? Na pumunta sa kanilang maisog rally. Oh. Gising na ang taong bayan eh. Oh. Nag-conduct na rin ng survey. Oh. 45% naniniwala sa mga Marcos. Oh. 3% naniniwala kila Duterte. Oh. Ganon yun. So wala na. Kaya itong ating na Pangulo, nagbitaw ng salita. No? Parang joke box yung kinuha nyo eh. No? Na basta may hinulog kang pera, kakanta. Diba? Walang kredibilidad yan. Oh, tingnan mo na lang yung record yan. Yan sabi ni BBM. Ito, pakinggan nyo. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Oh. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. May kaso ng false testimony. Di ba? Oh. Buti sana kung pumunta ka dyan sa Senado, nag-ingay ka dyan, no? At malinis yung kamay mo. Hindi. Di ba? May mga kaso ka eh. May kinakaharap kang mga kaso eh. Oh. Paano ka magiging credible niyan? Di ba? Paano ka maging credible na klaseng tao niyan? Eh, ikaw nga mismo sa sarili mo eh. No? Pinatalsik ka na sa dalawang ahensya ng gobyerno, PNP at PIDEA. Diba? Na-football ka sa dalawang ahensya na yan dahil dyan sa mga ganyang klaseng kaso. Tapos ngayon, tatayo ka dyan ngayon sa Senado para tibagin ang pangalan ng presidente at aakusahan mo siya ng kung ano-anong bagay. No? Na as if ikaw yung star witness dyan, pero nung tinanong ka kung sino ang informant mo, anong sabi mo? Hindi ko na po maalala. Diba? Oh, so anong gusto mong gawin? Maniwala kami sa chismis mo na walang basihan? No? Maniwala kami sa mga haka-haka mo lang? Diba? Hindi pwede yung ganon. Walang ganon. Di ba? Patunayan mo. Oh. At ito, ulitin ko to mga kapatid. Ulitin ko sabihin sa inyo to. Kung may magandang hangarin sa bansa itong si Morales, mga kababayan, dapat bago nag-eleksyon ng 2022, under the Duterte administration, mga kapatid, dapat lumantad na siya. Na, oy, haharangin ko yan. Hindi ako papayag na tumakbo si Marcos. Di ba? Dahil merong record yan na ganito. Nuisance candidate yan. Oh, saan ka noong mga panahong yon? Di ba? Kung sigurado ka dyan sa allegation mo, bakit hindi ka lumantad noong mga panahon na yon? Or noong 2016 pa? Di ba? Na tumakbo si BBM ng pagka-vice president. Bakit wala kang ganon? 2013 yung allegation mo. 2013, 2012, mga ganon eh. Oh, ba't hindi ka nagpakita? Di ba? Oh. Kaya dito mo talaga makikita mga kababayan, no?
sa mga nangyayaring ito na ito po ay propaganda lamang para sirain ng presidente. Di ba? Tapos ito namang mga baliw na vlogger, no, nila former President Duterte, yung mga pro-Duterte vloggers na nagmamagaling diyan, paulit-ulit talaga nilang pinopromote itong si Morales na as if malinis ang pagkatao ni Morales. 'Di ba? Oh, puro sila bangag. Sa bagay mga kababayan, no? Yung mga kwan diyan, wala namang matinong vlogger diyan si former President Duterte. Wala namang matinong DDS vlogger eh. Lahat ng mga vlogger diyan, lahat ng mga DDS vlogger mga kapatid, no? Kunwari lang 'yan, supporters ni Digong. Pero kung tutuusin, no? Yung mga pa-Gcash lang naman, tsaka mga super chats ng kanilang mga viewers niyan ang hinahabol. 'Di ba? Ginamit lang, sumilong lang, nagpakilalang pro Duterte sila, sumilong lang sa pangalan ni Digong, no? Katulad ng mga ibang politiko na mapagsamantala, no? Sumilong lang din sa pangalan ni Digong para sa kanilang pang-personal na interes. At ano 'yon? Para kumita. No? Walang argumento mga kapatid, kahit sinong vlogger ng mga Duterte, walang argumento, puro lang pagmamagaling. No, nagdudunong-dunungan, paano illiterate din ang viewers eh. Illiterate yung vlogger, illiterate din yung viewers. 'Di ba? Oh. Tapos ngayon pinupulot pa sila ng SMNI, oh, lalo na yung mahabang buhok diyan na Bisaya. Nakakatawa yung vlog niyan eh. No? Nakakatawa yung vlog niyan. Ginawang co-host, no? Tapos Di ba? Walang argumento eh. Di ba? Halatang hindi gumagamit. Ang alam lang nila mga kababayan, bangag. Every time na magsasalita sila ng bangag, mga kapatid, no? May lumilipad kasing super chats. Di ba? Yan yun. Oh. At wala eh. Wala ka talagang makikitang matino dyan sa mga vlogger na yan. No? At pati itong SMNI, tingnan nyo itong SMNI mga kababayan, no? Bumukuha na lang sila ngayon ng mga low class na mga vlogger daw, no? Na mga walang utak. 'Di ba? Ito namang mga vlogger mga DDS vlogger, tuwan-tuwa. Pero hindi nila alam, kaya sila yung kinuha dahil pwede silang baratin. 'Di ba? Pwede kasi silang baratin, no? Dahil low class sila eh, walang pinag-aralan o hindi sila pwedeng maningil ng mataas. Oh. Or ang mas worse diyan mga kababayan, ginagamit lang sila tapos walang donasyon lang siguro sa kanilang vlog ang binibigay. 'Di ba? Yun yung mas worse diyan. Hindi nila dahil sa sobrang kabubuhan nila mga kapatid, akala nila sisikat sila diyan at akala nila may mapapala sila sa pinaglalaban kuno nila, no? Kumagat sila sa ino-offer ng SMNI. Nakunin silang co-host, di ba? Ako dyan pala mga kababayan, no? Wala lang makuha ang SMNI, wala lang ma-hire ang SMNI na mga bagong mga dyan, mga news anchor, kung kaya't sila yung pinagtsatsagaan dahil alam kasi ng SMNI na madali silang utuin. Oh. Ganun yan mga kababayan. Kawawa lang, no? Naawa lang ako sa mga kababayan natin. Ang daming bulag talaga mga kapatid at naniniwala talaga sila na nandun pa rin ang Duterte magic. No? Hindi sila tumitingin sa kanilang paligid eh. Ito, real talk lang to ha. Wala na. Tapos na ang era ni PRRD. No? Maging si PRRD, nararamdaman niya yan eh. Na kahit anong gawin niya dyan, wala na talaga. No? Wala nang Duterte magic na tinatawag mga kapatid. Tapos na ang era ni PRRD. Nasuportahan na rin naman siya ng taong bayan. Oh. Kahit ano pa namang gawin lang pag rally dyan, wala nang mangyayari dyan mga kapatid. No? Mas lalo lang nang pinapahi ang mga sarili nila dahil sa gilid-gilid na lang sila ngayon nagrarally. No? Kasi nga, kung sa malaking venue sila, wala din namang dadalo. Oh. Yung Dumaguete rally nila mga kababayan, wala naman yun. Nagdrama lang naman na kesyo ganito, kesyo ganyan, dinamay pa yung mayor. Di ba? Pero ang totoo yung mga kapatid, walang dadalo niyan.
Negros pa. Diyos ko, taga doon ako eh. Oh. Nag-rally sila sa Dumaguete. Gusto ko ang pumunta nun eh. Para makita eh. Kanya nga lang, tinatamad lang ako nung time na yan dahil kinabukasan graduation ng anak ko eh. Oh. Ilang oras lang yung galing doon sa bayan ng anak ko eh. Hindi ako pumunta. Pero pinanood ko yung live nila, wala mga kapatid. No. Nagmukha na silang mas cheap, no. Sobrang cheap na nila ngayon. Sa gilid-gilid na lang, arkila na lang ng parang truck, yung truck van na gano'n. Yan na lang. Diba? Hindi na nila kaya mag-accommodate. Siguro kung Davao, pwede silang gumawa ng grand rally nila doon dahil marami talagang supporters doon. Pero pag sa ibang bayan, tsaka sino sasama sa inyo? Alam na ng taong bayan na paninira sa gobyerno yung gagawin nyo. Gusto nyo magkagulo ang Pilipinas. Diba? Ikaw ba naman eh, sabi ni Glenn Chong, inulit pa niya doon, gusto niyang sampalin kung nasa harapan niya si Lisa Marcos daw, si First Lady Lisa Marcos, isasampalin niya. 'Di ba? Matatawag niyo ba yung magandang impluwensya mga kapatid? Oh, kahit sino namang intelligent, illiterate lang, no, ang maniniwala sa kanila, yung mga walang pinag-aralan na umaasa lang sa mga binibitawan na salita. Yun lang yung dadalo diyan sa mga rally nila. Well, yun naman talaga ang target din nila mga kapatid. Yung mga kababayan natin na mga mahihirap dahil alam ng mga illiterate yun, madaling i-brainwash. Kanya nga lang mga kababayan, no, maging mga illiterate na mga tao ngayon, nag-iisip na rin. Wala lang nga kaming makain, sasama pa kami sa rally nyo. Oh, tapos gagamitin nyo lang kami. Di ba? Pero inyo, parang suicide yung ginagawa nila ngayon eh. Kinagat itong si Morales. Oh, sabi ng Pangulo, wala yan. Parang joke box na yan na pag hinulugan mo ng pera. Oh, ganun sila kadesperado mga kababayan. Yung taong hindi naman talaga credible maging resource person, ginagawa nilang credible. At yan yung kinakagat talaga nila ngayon, na kesyo ganito, kesyo ganyan. Diba? May padrama-drama pa sila na parang bumabaliktad di umano si Bato, pero kung marunong ka mag-analyze, sailing the drama lang yun eh. Para kunwari, hindi halata eh. No? Mahinang nilalang lang, hindi makakaintindi sa mga ganun drama nila mga babayan. No? Na may pabasa-basa pa si Bato ng mga message kuno ni Maharlika. Diyos ko. Sa mga malilikot ang isip, no? Yung mga ganun drama, halatado na yun. Oh. Diyan pa nga lang sa pagkandak niya ng hearing eh. No? Na kung saan ginamit niya yung PDEA leaks na yan eh, na hindi naman talaga issue dapat yan eh. Wala namang katotohanan yan eh. Nagsimula lang naman yan sa chismis ng Maharlika. Diyan pa lang mga kapatid, nag-aksaya na ng pera ang taong bayan. At diyan pa lang, mahalata mo na ginagamit nila ang Senado para sa destabilization movement nila kay PRRD, kay BBM. Kung matino ka, hindi mo gagamitin yung Senado para dyan. No? Hahanapan mo muna sana yan ng katotohanan. Ano ba to? Totoo ba to? So, masangguni ka muna sana sa mga ahensya ng gobyerno. Dating Chief PNP ka eh. Ngayon, wala kang ganyan. No? Kinagat mo isang chismis or may balak lang talaga kayo. Kaya nyo ginawa ang hearing na yan. O ngayon, pinagtatawanan na kayo ng presidente. O, pero kung ICC ang pag-uusapan dito mga kababayan, no, sana may magbukas din ng hearing na papasukin na ang ICC. Yun talaga gusto kong gawin ni Senator Risa Hontiveros sana eh. No, napagdebate yan sa Senado na papasukin ng ICC. Yan. Talaga mga kapatid. Buong Pilipinas talaga matutuwa dyan mga kababayan. Pag yan ang pinag-usapan. Pero yung mga pideya-pideya leaks na yan na wala namang kwenta. No? Pati resource person, basura. Taina. Di ba? Natawa na lang si BBM eh. No? Ulitin natin to. Ang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Oh, di ba? Kung sino-sino na yung mga sinasangkot niya, kaya nga siya natanggal eh. Di ba? Kaya siya natanggal. Ngayon, itong isang bobong vlogger, no, isang bobong DDS vlogger, no, pinipersonal di umano
si Morales, no, pinipersonal di umano ni Jinggoy Estrada. No, binabalik-balikan di umano yung nakaraan ni Morales. Abay, malamang kailangan mo talagang busisiin mo na ang pagkatao ng isang tao bago mo sabihin credible source yan or credible na resource person yan. 'Di ba? Kung yung sarili nga niya, hindi nga niya mapanindigan na isa siyang may kredibilidad siyang klaseng tao. 'Di ba? Yung statement pa kaya niya, ganun yan. Ito namang SMNI din, kinagat din. No? Na pawang paninira lang di umano kay Morales yung ginagawa ni Jinggoy Estrada nung nakaraang hearing. Ganon kabobo na ang SMNI ngayon. Hindi na sila marunong mag-validate ng mga facts. 'Di ba? Kaya siguro tama lang siguro na tinanggalan sila ng prangkisa dahil hindi na gawain wala na sa tamang proseso yung ginagawa nila. Binabalita ba naman headlines nila? Kesyo ganito daw. No, sinisiraan na daw ni Jinggoy Estrada. No. Para kwan daw ilihis yung issue. Ang tanong, anong issue? Yung pulburon? Yung nagpasikat ka ng pulburon na yan, PDEA leaks na yan eh. Hindi nga credible na klaseng tao eh. So bakit papaniwalaan yan? Kaya tama lang, no? Na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Wala eh. Kaya nga mga media, walang kumakampi sa kanila eh. Nung tinanggalan sila, walang mga media na nagbabalita na nagpapakita ng simpatya sa kanila eh. Paano? 'Di ba? Wala eh. Hindi mo sila matatawag na lehitimong media eh. At baka nga, totoo talaga yung aligasyon sa kanila na kung sino-sino lang nire-red tag nila diyan. No. Kumbaga, strike anywhere yung pang-red tag nila. Kasi kung meron alam nyo kung totoo talagang malinis din itong SMNI mga kapatid, kinampihan na rin sana yan ng mga kapwa nila media. Kaso wala eh. Nakita kasi nila mga kababayan. Nakita nila na wala din talagang basihan itong pinaglalaban ng SMNI. Kung kaya't walang tumutulong, walang nakikisimpatya sa kanila. Sila lang naman yan dyan ngayon, mga kapatid. No? Tingnan nyo mga headlines nila. Puro fake news. 'Di ba? Puro fake news. Mag-headlines ka ba naman ng kung ano? Tuloy natin to. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Professional liar. Yan si Morales, mga kapatid. No? Hindi ako nagsabi niyan. Si BBM. No. Diba? Si President Marcos na mismo nagsabi, professional liar siya. Yan daw ang hanap buhay niya. Well, may basis naman ang presidente sa kanyang mga sinabi. Dahil based on records, no? Regardless kung anong katwiran dyan ni Morales, mga kapatid, no? Kung matino kang tao, hindi ka matatanggal sa trabaho mo. No? Hindi ka masisipa dyan sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ka masisipa sa PNP, hindi ka masisipa sa PDEA. Kaso ganun eh. Tsaka yung kaso mo, no, ayon dito kay President BBM, yung mga paninira eh. No? Related sa mga chismis eh, na walang basehan eh. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kaya ang ating Pangulo hindi nababahala dyan eh. Tsaka tingnan nyo guys yung una, pulburon video. Pero dito na sila ngayon nakafocus sa sa PDEA leaks na ito. Talagang ito yung kung ano-anong mga version ng drama na ang ginawa nila dito, pati Senado damay pa. Pero, di ba? Kung totoo yung pulburon video, dapat yun na lang ang pinalabas nyo. No? Pero, siguro na-anticipate na rin nila mga kapatid. No? Na kahit ilabas yung pulburon video, wala talaga maniniwala doon. Kasi klaro eh. Diba? Klarong-klaro mga kapatid. Na kaya nila ginagawa yung mga ganitong bagay ngayon,
gusto nga nilang pababain si BBM dahil nasa plan B na kasi sila. Nung plan A, suportahan mo na si Marcos, ipailalim si Duterte, si Sara Duterte. No? Ang plan A talaga, dapat manalo si Marcos at hindi si Leni dahil pag si Leni, baka sa ICC na sila buong buhay nila. No? Kaya pinailalim si Sara Duterte dyan sa ilalim ni Marcos. No? Para talagang lalamang ang unit team. Lalamang sila BBM. Diba? Pagkatapos manalo ni Marcos, secure na. No? Malabo na ang ICC. Dahil wala na si Leni. Yun lang naman yun eh. Ang binabantayan nila na hindi manalo si Leni dahil talaga sa kangkungan sila pupulutin dyan. No? Nung natalo na si Leni, okay. Plan B. Ano ang plan B? I-destabilize si Marcos para makaupo si Sara Duterte. Yun talaga ang analyzation ko dyan, mga kapatid. Kung kaya't ngayon, no, lahat ng mga ginagawa nila, kahit hindi na wala ng kredibilidad na klaseng tao, kinukuha nila. No? In support lang doon sa kanilang destabilization plot sa ating Pangulo. Wala eh. Marami din namang kumita ng mga vlogger sa kanila. Diba? Natatawa talaga. Ano mga kapatid, natatawa talaga ako dyan sa mga pinagkukuha ng SMNI ngayon. No? Wala lang kasi talaga makuhang mga matitinong angkor yan. Kung kaya't kuha na lang ng mga vlogger dahil pwede kasi silang baratin. Hindi rin pwede maningil ng mataas itong mga vlogger nito dahil wala din naman sila pinag-aralan pagdating sa media. Di ba? Tingnan nyo naman ang mga kwan yan. Wala eh. Akala nila nakakalamang na sila, akala nila ikakaangat nila yung appearance nila diyan sa SMNI, putang ina. Ano may kakaangat mo diyan? No? Isang red tagger na network. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Wala eh. Hanggang dyan na lang talaga sila, mga kababayan. Darating na lang ang 2028. Si BBM pa rin yung presidente, mga kapatid. Hello. Wala na pala. Hanggang dito na lang, mga kababayan. No, nagustuhan niyo pa ating content, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.